Magkano penalty ng total? Yung 17,000 na yun na kinanselan ninyo, magkano kinakaharap na penalty at magkano penalty nung kay Leviste lang? Alvin, hanggang kagabi, kinocompute pa rin namin yung 17,000 kasi sobrang laki yan. Pero pag ang na-compute pa lang namin ay yung 28 ni Solar Philippines. Ang estimate, hindi pa tapos kasi ang hinahalungkat lahat na kontrata at lahat ng mga commitments niya. Mga 24 billion ang estimate ko. Wow, ang laki nun, ano? Sa isang panayam kay Department of Energy Secretary Sharon Garin ngayong Miyerkules, tila may pasaring ang kalihim kay Batangas Representative Leandro Leviste at sa Solar Philippines. Yung iba sumasagot naman, iba trying to find ways to pay it or mag-negotiate, no? Pero yung iba din hindi kami pinapansin. So, kung hindi kami pinapansin, actually, we've already talked to DOJ, Ombudsman, and OSG on what are the ways to collect this. Kasi this is part of kailangan kasing DOE, disciplinarian, Alvin eh. Tama. Kasi pag pinagbibigyan lang namin yan, walang mangyayari sa bansa natin ito. Nakasalalay ang the future of our country, especially energy security natin, dito sa mga kumpanya nito. Nahaharap ngayon sa mahigit 24 na bilyong pisong penalties ang tinaguriang Boy Solar na si Crying Leandro at ang kanyang kontrobersyal na Solar Empire dahil sa hindi pagtupad sa mga service contract nito sa gobyerno. So we don't want these kinds of companies na sumali ulit kasi hindi lalo na kung perennial, yung paulit-ulit, ang dami-daming contracts na hindi naman pala natutuloy. Minsan kasi may rason naman pero marami dyan talagang walang ginawa. Kahit tinignan mo, walang application para sa ACC, walang application para sa mga permit niya. Ibig sabihin, naghihintay lang sila. Bagamat hindi nagbanggit ng pangalan o kumpanya, malinaw na tila si Leviste at ang Duterte Crony Company nito ang tinutukoy ni Secretary Garin nang banggitin niya ang mga di umano'y oportunista. Mga pasaway na developers na hindi tumutupad sa kanilang kontrata sa gobyerno. Parang kinuha lang yung kontrata, ni-reserve yung area at yun lang yung ginawa. Naghihintay lang para lang may bibili. Pero so what we've done is talk to all our agencies, what are the recourses, and kung hindi sila magbayad amicably to DOE. These are huge amounts, but this is pinirmahan nila yung kontrata na to at nag-commit sila na magdi-deliver. So may penalty talaga yan. Ayon pa kay Garin, may ilang developers daw na sandamakmak ang kontratang nakuha mula sa gobyerno pero wala namang na-deliver. Matatandaang noong 2024 na unang kinansela ng DOE ang 21 sa 42 kontrata ng Solar Philippines dahil sa delays at kabiguang tuparin ang kanilang energy commitments. Malaki raw ang epekto nito sa supply at presyo ng kuryente kung magpapatuloy ang ganitong asal ng ilang developers. Kaya nabanggit din ni Garin ang isang corrupt practice kung saan may mga gahaman sa pagkuha ng kontrata pero ang totoong plano ay maghintay lang ng potential buyer sa hinaharap. Si Leandro at ang kanyang Solar Empire ba ang tinutukoy? Anong tawag mo sa kanila? Opportunista? May word ka nga doon sa statement mo kahapon. Opportunista. Opportunista kasi marami kasi dati, ngayon tighter na yung rules namin, Alvin. Recently, we've changed all our rules. Kailangan may titulo ka na sa property, may clearance ka na sa NGCP, mga ganun. Dami ng dati kasi kahit hindi sa kanila yung lote, nireserba nila sa sarili nila para magawa daw ng proyekto. And after 5 years, 10 years, wala pa rin ginagawa. So that's really, that's ang na yan, medyo na yan, style na yan, Alvin. Style na yan na I'll reserve this, I'll get the service contract for this area. Pag may naghanap, lalo na mga foreign investors natin, pag naghanap, bebenta ko sa kanila. Kaya lumalabas na spot on ang naging reading at analysis sa ating mini-docu. Pwedeng maabuso ang sistemang ito ng mga politically connected at corrupt kagaya umano ni Crying Leviste at ng iba pa. Money, money, money. Must be funny in the rich man's world.
Beyond Leandro Leviste, whom we adoringly call Crying Leandro on our page and channel, the implications are far larger. If this model is allowed to stand, it becomes a blueprint for abuse. Political families and well-connected insiders could form utility companies, fast-track congressional franchises through strategic alliances, park the value in listed subsidiaries, and later sell billions of pesos worth of shares to eager or even pre-arranged buyers, all while insisting that no franchise was technically transferred. Puhunan nila wala. Bebenta lang sila ng kontrata because they know that Philippines is the most popular destination for renewable energy investments. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ilang taon lang matapos makakuha ng franchise at mga kontrata, nag-cash out kaagad si Crying Leandro sa pamamagitan ng pagbenta sa Meralco sa ilalim ng MGen kahit wala pang aktwal na operasyon o kita ang Solar Philippines. Sa madaling salita, ang business model, maghintay ng buyer. Kaya laway lang ang puhunan ng ating Promil Kid.